Redmi Note 10 Pro, no power. Ganyan lang siya mag-charge. So, ang findings natin is Rebel CPU. So, tara na. Fast forward na natin yung video kasi medyo mahaba tong video na to. Sa pagtatanggal ng mga meter na yan, mga quiz is kailangan nyo mag-ingat yan para wala kayong tamaan dyan na maliliit na parts. Kasi kapag may tinamaan kayo dyan, yun yung dadagdag sa gagawin nyo na maaaring hindi mag-control yan. Lagyan muna natin ng flux yung mga gilid para smooth ang pagtatanggal natin sa CPU. So, ang gamit ko pala hot air dyan mga quiz is Quick 2008. Bali, ang init ko dyan is 400 tapos yung hangin ko ay 80 para mabilis matanggal ang CPU. In-out lang po ang gagawin nyo sa nozzle ng hot air nyo para hindi masira yung CPU naman. Sa paglilinis naman mga guys is kailangan malinis yung pinakapaglalapagan ng CPU. Makintab lahat yung mga paan ng CPU dyan para hindi na paulit-ulit sa paglilinis mga guys. Kasi kung malinis ka magtrabaho mga guys is 100% ang chance na mabuhay mo ang ginagawa mo na unit. Sa CPU naman tayo maglinis mga boys na kailangan maingat yung paglilinis natin dyan. At kailangan malinis para pag rebore na maganda ang kapit ng mga bores dyan. Ayan mga boys, malinis na yung CPU. Ay, rebore na natin. Dito sa part na to mga boys ay kailangan pantay-pantay ang paglalagay natin ng mga tingga sa CPU para hindi tabingi yung paglalapat natin mamaya.
maglalagay na tayo ng plugs para maglalapag na tayo ng CPU. So, okay na ang paglilinis natin sa CPU at saka board. Kaya ilalapat na natin. Naglagay muna para ako ng plugs diyan mga kois, no? Ayan, natapos na natin ilapag yung CPU mga kois, no? Iti-testing na natin kung successful ba tayo dyan. Ayan, successful tayo sa pag-reboot ng Redmi Note 10 Pro mga kois. Kung nag-enjoy ka sa panonood sa video ko mga kois, follow and like and share. Masaya na po ako. Maraming salamat. Bye bye guys.